Alam ko naman gusto mo rin tong ginagawa ko. O, di ba masarap? Mabilis lang to, promise. Bibilisan ko para matapos ka agad. Alam mo, Brenda, kumain na muna tayo. Tapos saka natin. Ayaw. Hindi na kasi ako makapaghintay. Kaya ibaba na natin yung pantalon mo, okay? Teka. Huwag ka lumot. Ay, Diyos ko! Mama. Ano bang pinagkagagawa ninyong dalawa dito sa kusina? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ang tagal mo namang bumili ng alak. Siguro, nakipagchismisan ka pa. Oo nga eh. Nadatnan ko silang nag-uusap tungkol sa hirap ng buhay. Malia, kung hindi ka marunong dumiskarte, talagang mararamdaman mo ang hirap ng buhay. Eh talaga namang mahirap ang buhay ah. Isa ka pa. Bakit? Magkano bang kailangan mo at bibigyan kita? Kuha ka nga ng baso at maglabas ka rin ng pulutan. Nako, pupulutanin mo na naman ba yung adobo? Uulamin natin yun bukas. Magpulutan ka na lang ng sardinas. Ano? Anong sardinas? Ayaw ko ang sardinas. Umalis ka na nga sa harapan ko. Baka maibato ko pa sa'yo itong bote ng alak. Talagang ang sama ng ugali mo. Ikaw naman kasi, alam mo na nga hindi ako kumakain ng sardinas. Sige na. O siya nga pala, bago ko makalimutan, yung mga ilaw sa salas, ilaw ng kwarto natin, patayin mo ha, bago tayo matulog. Sayang ang kuryente. Nasasayangan ka sa kuryente. Akala ko marami kang pera. Diyan ka na nga. Alam niyo yung babaeng yan? Kinantsawan pa ako. Pumunta ka rin lang dito sa bahay. Hindi ka man lang nagdala ng kahit dahon man lang ng malunggay. Naku inay, puro daw na lang ba ng malunggay ang ulamin nyo? Karni ang ulamin nyo para naman lumakas kayo? Hindi naman maganda kung puro karne. Tingnan mo yung katawan mo. Hindi ikaw yung kalakasan ng pangangatawan. Ay sus, kailan nga nakipagboxing pa ako? Magbigay ka nga ng pera mo dyan. Naku, pera. Yan ang problema inay. Wala akong dalang pera. Hayaan nyo, pag nakita ko yung nagbebenta ng karne ng baboy, bibilhan ko kayo. Matagal pa yung sinasabi mo. Ngayon na sana. Sige na, bigyan mo ako ng pera para makabili naman ako kahit isang bangus lang dyan. Bangus? Naku! Pinapakain ko lang sa pusa namin yan. Ay, huwag kang magmayabang dyan. Baka may makarinig sa'yo, kapitbahay dyan, nakakahiya. Ay sus, kayo naman inay. Marami akong pera. Nagpapautang pa nga ako eh. Oh, ikaw pala Rosalia, naligaw ka. Talagang dito ang sadya ko. Narinig ko kasing nagpapautang ka ng pera. Pautang naman oh. Ano? Uutang ka sa akin? Bakit? May pambayad ka? Meron at meron yan. Mahirap naman kung minamaliit mo ang isang tao. Alam mo Rosalia, mahalata mo sa isang tao kung meron siyang pambayad. Kung marami kang pera, ba't ka pa uutang? Wala yatang taong walang utang. Tingnan mo na nga lang ang mga negosyante. Mas marami pa ang utang nila. Eh ako, wala akong utang. Bagkos, ako ang nagpapautang. Makikiraan ako, Leonard. Daan muna kayo, Mang Ramon. Saan ba kayo nanggaling? Birthday kasi ni Ponciano. Inimbitahan niya ako. Ganon ba? Nakaw, sigurado na yung dala nyo. Pinasok nyo yata ang mga kusinera sa kusina. Isa ako sa mga kusinero. May natirang isang paa ng baboy. Kinuha ko na. Ubos ang handa. Marami kasing tao. Oh, mainam yan. Meron na kayong ulam. Sigurado, kapag walang handaan, hindi na kayo makakatikim ng masarap na ulam. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa,
Sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Maraming nagsasabi na bukod sa mahangin daw ako, mayabang at pintasero pa. Pero tinatawanan ko lang sila. Isang araw, may nagpaparty sa aming lugar. Isang Hawaiano. Hindi ako nagpahuli. 2 beses akong kumuha ng pagkain. At punong-puno pa ang aking pinggan. Hindi pa rin ako nakontento. Kaya kinausap ko si Mang Ramon. At ganito ang sumunod na nangyari. Ha, bakit ka pumasok dito sa kusina? Kami lang na kusinero ang pupwede dito. Magagalit yung nagpapahanda kung may makikitang ibang tao dito. Kasi Mang Ramon, hindi pa ako kumakain eh. Ang daming tao sa labas. Maraming handa, hindi ka maubusan. Kaya pumila ka na doon. Atrasado na kasi, Mang Ramon. Akala ko wala na. Marami pa palang tao sa labas. Ay, pumila ka na lang doon sa labas. Nandito na din lang ako sa kusina. Bigyan na lang ako ng makain ko. Kasi ayaw ko nang pumila. Wala namang iba sa atin, di ba? Sandali lang. Ganon, ikukuha kita. Saglit. Kung may natirang paa ng baboy dyan, ibigay nyo na lang sa akin, ha? O kaya ibibilin ko na lang sa'yo, ha? Ha, Mang Ramon? Akala ko ba marami kang pera? Bakit parang hindi ka nakakatikim ng karne? Lahat na lang ng okasyon pinupuntahan mo. Tumahimik ka nga dyan. Nakakahiya. Niloko mo pa si Tatang Ramon. Upan niya yata yung paa ng baboy, hiningi mo pa. Uy. Hindi ko hiningi. Babayaran ko sa kanya. Meron na kami usapang dalawa. Huwag kang mag-alala. Maghahanda rin ako oras na mapalaki ko yung alaga kong baboy. Hindi ko alam na may pinaalaga kang baboy ah. Sinabi ko naman sa'yo na marami akong pera. Wala ka kasing tiwala sa akin eh. Oh, baka si Tatang Ramon na yan. Sisingilin ka na. Sige na, buksan mo na yung pinto. Kukuha lang ako ng pera. Tatakas ako. Dadaan ako sa likod ng bahay para hindi niya ako makita. Ay anak, buksan mo nga itong pinto. Ay, si nanay pala. Ako na lang magbukas ng pinto. Ipagsandok mong nanay. Sa bagay, maraming karne. Ipagtira mo na lang ako ng pulutan mamaya, ha? Yun na lang paa ng baboy ang pulutan mo. Uy, huwag yun. Bukas natin ulamin yun. Mabuti na lang at hindi ka pa nakaalis ng bahay. Bakit nay? May kailangan po ba kayo sa akin? Nakasalubong ko si Malia at sa'yo ko raw sasabihin ito. Ano po yun? Pahiram nga raw ng pambayad ko sa ilaw. Magkano? Kahit 500 pesos laang. Ano? 500? Ako, ang laki naman ng babayaran nyo sa kuryente. Samantalang mag-isa lang kayo. Tumaas nga eh. Walang hiya. Kami nga malaki rin dahil 4K ang babayaran namin. Ay, pinagsabihan ko nga si Malia inay. Sabi ko, magtipid-tipid naman siya. Di bali anak, marami ka namang pera. Sana kinuha ko na lang yung resibo para paisabay ko na sa inyo pag nagbayad na kayo. Rosalia, mula nang umutang ka sa akin, ngayon ka lang nagpakita ah. Nagkita nga tayo doon sa birthday, pero hindi mo ako pinansin. Akala mo siguro hihingi ako ng karne na dala-dala mo. Ikaw nga rin nagbalot ka din. Akala ko marami kang pera. Nakita naman kitang bumibili ng sardinas. Ano? Ay, babayaran kita pag nagkapera na ako, ha? Sige, bye-bye. Naku, pinahiya pa niya ako pagkatapos umalis na. Walang hiya. Talaga bang pinautangan mo ng pera si Rosalia, Leonard? Bakit? Di ka ba naniniwala sa akin? Naku, bakit mo siya pinautangan? Marami ang niloloko ang babaeng yon. Ay, Malia, hindi po pwede sa akin yon. Ay, nako. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sinabi sa'yo. Galing dito sa bahay si Tatang Ramon. Hindi mo pa daw binayaran yung kinuha mo sa kanya na paa ng baboy. Naku, ba't ko siya babayaran may usapan na kami. Hindi yata si Mang Ramon ang kusinero ngayon. Hihingi sana ako ng karne. At pagkatapos, uuwi na ako. Tapos na ang handaan
Kaya lang marami pang natirang ulam. Uy! Yan pala si Mang Ramon. Hindi ko napansin agad. Ay! Kung hindi kayo magbibigay ng karne, papasayin ko kayo! Ah, sino ang lasing na yun? Parang dayo ah. Hindi taga dito. May parisyo! Ha? May balita. Masama to. Alis na ako dito. Taba kayo! Taba! Kayo! Natamaan ako. Ako. Dugo. Diyos ko. Ayaw ko pang mamatay. Natakot ako sa pagkakataong yun. Mabuti na lang at daplis lang ang tama ng baril sa akin. Sa nangyaring yun, sobra ang pag-aalala nila Malya at nanay. Nakatakas daw ang namaril at nagbanta pa, kung saan nadamay si Tata Ramon. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Isa ka pala sa mga lumapit sa mga nakapong kusinero at nadamay na nasugatan. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Daplis lang, Mang Ramon. Malayo pa sa bituka. Pero nangihina ka. Hindi pa kasi naghilom ang mga sugat ko. Balita ko, nagbantang nagbaril sa inyo noon. Loko-loko. Loko-loko yun eh. Balita ko din, nagtatago na ngayon. Marami daw kaso ang taong yawn. Naku, nagbanta na pala sa inyo. Kung ganon, mag-ingat kayo sa kanya. Salamat. Yun palang, nakuha mo sa akin na paa ng baboy. Hayaan mo na. Pero, mag-ingat ka din sa pananamantala mo. Sige. Loko ang matandang yan, ha? Grabe. Iniwanan na ako dito. Kahit matanda ka, papatulan kita. Akala ko ba marami kang pera? Bakit nanghihingi ka sa akin ng pambili ng alak? Gusto mo bang isampal ko sa'yo ang wallet ko, ha? Pinapahiya mo ako, eh. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pag-inom mo ng alak. Tingnan mo nga ang nangyari sa mga kainuman mo. Maraming nagkakasakit dahil sa alak na yan. Ito ang 3,000, ha? Bumili ka ng karne, bangos, hipon. Huwag kang bumili ng gulay, ha? Hindi ako nakain yan. Ha? Ay, grabe ka naman. Hindi naman pwedeng puro karne na lang. Pwede ba, Malia? Huwag mo akong turuan. Sige na, alis ka na. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Aray ko. Sumasakit na naman ang tagiliran ko. Aray ko. Yan ang napala mo sa palagi mong pag-iinom ng alak. Ay, nako inay. Yan nga din ang sinasabi ko sa kanya pero matigas ang ulo niya. Marami na akong nabiling gamot. Sayang ang pera. Di bale, lagi mo namang sinasabi na marami kang pera. Inay, pakisabi nga kay Rosalia. Bayaran na niya ako. Aasa ka pa. Oo nga inay, aasa ka pa. Ay nako, ewan ko lang kung babayaran ka pa nun. Pero sige, sabihin ko sa kanya para kahit papano may pambili ka ng gamot mo. Opo ka, Rosalia. Mag-usap kayong dalawa ni Leonard. Kukuha lang ako ng merienda. Leonard, kinausap na ako kahapon ni Aling Pilang. At huwag kang mag-alala. Babayaran na kita. Nakakahiya naman sa'yo. Dapat lang. Para may pambili ako ng gamot ko. Kay Malia mo na lang ibigay. Kaya pala matagal nang wala dito sa ating lugar si Tata Ramon. Kasi nagtatago daw sa Sambales. Naku, malayo kung ganon. Siguro, natakot dun sa nagbanta sa kanya. Magmerienda muna kayo. Bago ko makalimutan. Heto na yung bayad ko, Malia. Mang Ramon, sakay na kayo. Matagal kayong nawala dito sa ating lugar, ha. Kawawa naman kayong naglalakad. Leonard, huwag kang lumapit sa akin para hindi ka madamay. Bakit po? Yang lalaking lumalapit sa akin, hindi mo ba siya nakikilala? Si Erong yan. Naku, papalapit na sa inyo.
Huwag kang magpapahalata sa kanya. Malapit na siya dito. May hinugot siyang baril sa kanyang baywang. Makikipagsapalaran ako. Nakalabit pa din niyang gatilyo ng kanyang baril. Mabuti na lang hindi tayo natamaan, Mang Ramon. Parehong nabilanggo si Tata Ramon at Irong, pero agad ding nakalaya si Tata Ramon. Dahil self-defense lang daw ang ginawang yun ng matanda. Mabuti na lang at mabilis ang paggalaw ni Tata Ramon. Kung hindi, pareho kaming namatay sa pagkakataong iyon. Sa ngayon, masasabi kong ito ang rekwerdo sa akin, ang pangalawa kong buhay. At dito na nagtatapos ang aking kwento. Sana nagustuhan ninyo. Salamat. Ang nagpapasalamat sa inyo, Leonard. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Diyos ko! Ano gagawin ko? Hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Ma'am Celeste! Si Lynn! Si Sir Hector! Tulong! Ay! Hector! Hector! Bakit po, ma'am? Ay! Saray ko! Bilis! Iligtas mo ang anak ko! Ay! Tutulungan na kaya ako, Diyos! Oh, Diyos ko po! Sana buhay po si Sir! Isitihan mo na siya, no? Bilis! Opo! Opo! Oh, Diyos ko! Hector, anak! Ano ba nangyari sa'yo? Ikaw, Malis! Nakita mo ba kung ano nangyari? Ma'am, nakita ko na lang po siya lumulutang sa pool. Hindi ko na pumasok lalawan kasi hindi ako marunong lumangoy. Hector, ano nang pakiramdam mo? Ma! Tumawag kayo ng doktor! Opo, ako na po tatawag ng doktor, Ma'am Celeste. Sir Hector, ito na po yung agahan nyo. Baksilog at mainit na brewed coffee. Pakilapag na lang dyan sa table. Ito na po, sir. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Nasabi sa akin na Celine, ikaw yung nakakita sa akin kagabi. Nung muntik na akong malunod sa pool. Opo, buti na lang at nakita ko po kayo kaagad. Kung hindi pala baka nawala na ng anak si Ma'am Celeste. Sir? Tanong ko lang po. Aksidente po ba yung nangyari kagabi o ano? Bakit? Mukha ba ako nag-suicide? Aksidente yung nangyari. Nawala ng control yung wheelchair ko. Tumiretso ako sa pool. Buti na lang nabuhay pa ako. Ganun po ba? Anyway, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo. Sorry dun sa mga inasal ko nung nakaraang araw. Okay lang po yan, sir. Kasalanan ko naman po kasi kaya po kayo nagalit. Pero hindi kita dapat pinagsasalitaan ng masasakit. Promise ko sa'yo, hindi na ako magsusungit. Hector? Hector? Pwede ba kitang makausap? Opo, ma. Tuloy kayo. Bukas yan. Oh, kumusta ka na? Masyado ako nang alala sa nangyari sa'yo kagabi. Anak, tapatin mo nga ako. Aksidente ba talaga yon o sinadya mo? Ma, Kahit na hindi mo sabihin sa akin, alam ko, nasasaktan ka sa nangyari sa relasyon niyo ni Diana. Usap-usapan ng mga amiga ko yung engagement ng ex-girlfriend mo sa lalaking ipinalit sa iyo. Alam ko, mahal mo pa rin si Diana hanggang ngayon. So, ano ko? Nagtangka ka bang magpakamatay? opo ba?
Sinadya ko yun. Bakit mo naman ginawa yun? Paano ko natuluyan ka? Paano na lang ako? Kami na nagmamahal sa'yo. Sasayangin mo lang ang buhay mo nang dahil lamang sa isang babae. Mahal ko po si Diana. Oo, naiintindihan ko, anak. Pero hindi dahilan yon para magpakamatay ka nang dahil lamang sa kanya. Maawa ka naman sa sarili mo. Marami ka pang magagawa. Marami ka pang makikilala. Hindi lang si Diana ang bubuo ng iyong mundo. Mangako ka sa akin, anak. Huwag mo na ulitin yun. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, anak. Sorry po. Sorry po, ma. Pangako. Hindi ko na po ulitin yun. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Hindi ka ba papasok ngayon sa printing house? Wala po akong ganang umalis ng bahay, ma. At saka, biniling ko na kay Emil ang mga dapat gawin sa printing house. Anak, may problema ka ba? Bakit ka na, ma? Lahat ng mga babaeng minamahal ko, iniiwan ako. Dahil ba sa itsura ko? Dahil ba sa kapansanan ko kaya mukha akong walang silbi sa kanila? Si Diana na naman ba? Mahal na mahal ko siya. Nung kami pa, inayaan ko siyang makipag-cool off sa akin sa pag-aakalang babalik pa siya. Pero iiwan pala niya ako para sa ibang lalaki. Ako naman itong si Tanga, umasa pa rin. Hanggang sa nakita ko na lang, naikakasal na siya doon sa lalaking pinalit siya sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun, anak. Ay, hindi kayo nakatadhana para sa isa't isa. Huwag mo sayangin ang pagmamahal mo sa kanya dahil merong ibang babaeng nakalaan para sa'yo. Sa totoo lang, ma, parang ayoko nang magmahal. Anak naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Sina Grace, Lisa, Marian, na pinaglaanan ko ng pagmamahal pero tinanggihan ako. At ito ko si Diana. Iniwan naman ako dahil ganito kalakaya ko. Ewan ko pa kung bakit ginawa sa akin ito ng Diyos, ma. Siguro kung hindi ako ganito, hindi ko mararanasan itong sakit na nararamdaman ko ngayon. Anak, Kasalanan nito ni Maring. Dahil sa kanya kaya nangyayari sa akin ito. Sinira niya ang buhay ko! Hector, Ito po yung mga gamot ni Sir Hector. sige, pakipatong na lamang dito sa mesa. Ito na po. Sige po, babalik po ako sa kusina. Hector, tama na. Tama na. Huwag mo na sisihin pa si Maring. Matuto kang patawarin siya. Makikita mo rin na babaeng mamahalin ka kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Maghintay ka lang, anak. At darating din yan. In God's perfect time. Damang-dama ko yung sakit na nararamdaman niya. Parang tinutulog ang puso ko nung makita ko siyang umiiyak ng ganun. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko ginawa yun, siguro masaya si Sir Hector sa buhay niya ngayon. Kaya malabong mapatawad pa niya ako. Maris, Ay, sir? Ay, kayo pala. umiiyak ka pa? Wala po to, sir. Huwag niyo po akong alalahanin. Mukhang marami kang nilalapan, ha? Bakit hindi ka humingi ng tulong kina Melay at Jane? Kaya ko na po itong mag-isa, sir. May ipuutos po ba kayo sa akin? Wala naman. Maris, kung hindi nakakaistorbo sa paglalabang mo, gusto sana kitang makausap kahit sandali. Sige po, sir.
tanong ko lang, ano ba ang tingin niyo sa akin? Ano ba yung kapintasan na naoobserbahan niyo sa akin? Sa pisikal na itsura ko. Wala naman po akong masasabi. Guwapo naman po kayo. Nambola ka pa. Totoo, sir. Hindi po ako nambobola sa inyo. May isa pa akong tanong. Kung sakaling mag-aasawa ka, gustuhin mo bang mag-asawa ng isang lalaking putulang paa at naka-wheelchair? Kung mahal niya ako at mahal ko siya, wala po sa akin kung putol ang paa niya o hindi. Sa pag-ibig naman, walang pinipiling itsura o kalagayan. Kung mahal mo siya, handa mo siyang panindigan. Sana ganyan ang pananaw ni Diana. Bakit, sir? Iniwan po ba niya kayo dahil sa ganyan ang kalagayan ninyo? Sad to say, pero... Oo. Kahit hindi niya sabihin ang diretso sa akin, nararamdaman ko sa mga kilos niya. Anyway, thanks for your time, Maris. Wala po yun, sir. Hindi bala. From now on, susubukin kong baguhin ang ugali at pakikitungo ko sa lahat. Maris, napapansin mo ba si Sir Hector? Mukhang bumabait, ha? Oo, pansin ko nga. Siguro, na-realize na hindi na makakabuti sa imahe niya yung pagsusungit. Naniniwala naman ako na mabuting tao si Sir Hector. Ganun lang ang naging ugali niya dati kasi problemado siya sa pag-ibig. Sana, tuloy-tuloy na yung pagiging mabait niya, no? Sana nga. Maris. Ay, Sir Hector, Sir Hector, kayo pala. May uutos po ba kayo? Wala naman. Ibibigay ko lang ito sa inyo. ay, ano po yan, Sir? Tigil isang box kayo ng cake. Isang Black Forest at dulce de leche cake. Binili ko talaga yan para sa inyo. Ay, naku talaga po, Sir. Ako naman. Salamat po, Sir. Oy, Maris, akin yung Black Forest, ha? Oh, sige ho. Salamat po, Sir Hector. Salamat po. You're welcome. Oh, nandito ka lang pala sa garden natin. Ma, kayo pala. Sino naman kaya nagpapasaya sa uni ko, iho ko? Kayo talaga, ma. Iniintriga niyo pa ako. For 15 years. Ngayon lamang kita nakitang masaya. Kung sino man yung nagpapasaya sa'yo, malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Masaya lang ako, ma, kasi unti-unti ko nang nalalatgo si Diana. Good. At saka, mas masaya pala kapag marami kang kaibigan. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagiging masaya. Saka, ma, may aaminin ako sa'yo. Ano yun? May babaeng nagpapasaya sa akin ngayon. Talaga? Eh, sino ba siya? Wala, ma. Secret. Ikaw talaga, oo. Pero anak, masaya ako para sa iyo. Karapatan mo magmahal at mahalin kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Basta palagi mong tatandaan, kung talagang mahal ka niya, tatanggapin ka niya anuman ang kalagayan mo. Maris, anak ko. Saan ako? Ako, Diyos ko. Mabuti nagkamalay ka na, anak. Nasa ospital ka. Sabi ng doktor, nagtamo ka raw ng minor fracture sa buto mo sa paa. Kaya naman simento pansamantala. Pero gagaling ka din daw. Makakalakad ka pa. Maling Edna? Maris, Kayo pala, Ma'am Celeste. nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Hector. Maraming salamat. Iniligtas mo ang aking anak. Wala po yun, Ma'am. Kumusta na po si Hector? Huwag ka mag-alala. Ayos na ang anak ko.
pala ako rito para mag-abot ng tulong sa inyo. Eto, tanggapin nyo. Huwag nyo na rin alalahanin ng hospital bills. Ako, Ako na magbabayad nun. salamat po, Ma'am Celeste. Alam mo ba, Maris? Sobrang nag-aalala sa'yo si Hector. Kung tutuusin, gusto kanyang puntahan dito. Pero ako na nagpumilit sa kanya na magpahinga. Nagtamo din kasi siya ng mga gasgas at konting bali sa katawan. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. At ligtas kayong pareho. Hector, bakit hindi ka pa pumasok sa loob ng ward? Puntahan mo na si Maris. Mamaya lang lalabas na siya ng ospital. Ma, Bakit? May problema ba kayong dalawa? si Maris at si Maring, iisa. Siyang dahilan ng pagkakaputol ng isang paa ko. Siyang dahilan kaya ilang taon akong nabuhay ng puno ng insecurities at panghihinay. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sa totoo lang, naghahalo pong emosyong nararamdaman ko. May pagkakataong galit ang nararamdaman ko. Pero, may iba pa akong nararamdaman na hindi ko mapigilan. Suriin mong mabuti ang nararamdaman mo. Alamin mo kung ano sa mga emosyong nararamdaman mo ang nangingibabaw. Kung yun ba ay galit o pagpapatawad. Pero anak, kung ako ang tatanungin mo, mas pipiliin kong magpatawad. Ma, Oo, anak. Ilang taong kang nagdusa sa kalagayan mo. Pero binigyan ka naman ng Diyos ang pagkakataong nakabangon at patunayan sa iyong sarili na hindi ka useless. Ayan. Binigyan ka niya ng successful na negosyo. At saka marami pa rin ang nagmamahal sa iyo. Bukod sa tingin ko naman, pinagsisisihan ni Maris yung ginawa niya sa iyo noon. Hindi ba dapat maging rason yun para magpatawad ka na? mahal ko si Maris, ma. Pinaglaruan ako ng tadhana, ma. Umibig ako sa taong matagal kong kinabuhian. Kaya nga, dapat mo na siyang patawarin, anak. Sabihin mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Hector, ilang taong kang nabuhay sa kalungkutan. Kaya panahon na para sumaya ka naman. Kung mahal mo ang isang tao, matututunan mo siyang patawarin. Ano man Nakapaglag ka na rin ang ba? nagawa niyang kasalanan sa Hindi iyo. pa? Sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Narito na tayo, anak, sa bahay. Nakabalik ka na rin. Ma, na-miss ko po ang bahay. Sa loob kasi ng 2 buwang pagtatrabaho ko kina Ma'am Celeste, tuwing linggo lang ako nakakauwi. Pero huwag kayong mag-alala. Maghahanap po ulit ako ng trabaho para makatulong ulit ako sa inyo. Huwag ka nang malulungkot, ha? Kung ano man ang nangyari sa'yo doon kina Ma'am Celeste, kalimutan mo na lang yon. Magsimula ka uli ng panibagong buhay. Opo, Ma. Ay, sandali lang po. May tumatawag sa phone ko. Sasagutin ko lang po. O, sige anak, punta muna ako sa kusina para makapagluto na ako ng tanghalian na. Hello? Oh, Noy, napatawag ka. Maris, gusto lang namin mangumusta ni Manang Siling. Eto, nandito siya sa tabi ko. Hello, Maris. Kamusta ka na? Manang, ayos lang ako. Kakauwi ko lang galing ng ospital. Hindi ako komportable dito sa semento, sa paat binti ko. Ang kati. Talagang ganyan. Pero gagaling din yan. Kayo, kumusta na kayo dyan? Ay, ganun pa rin. Maraming trabaho. Ay, siya nga pala. Kumusta na si Sir Hector? Ayun, malungkot pa rin. Yung negosyo nga niya, pinaasikaso nga muna doon sa kanyang pinsan. At saka parang narinig ko si Ma'am Celeste na magbabakasyon daw muna sa Amerika si Sir Hector. Ganun ba? Ay, Maris, may sasabihin pala uli sa'yo si Noy. Eto. Hello, Maris. Siya nga pala. Anong trabahong papasukin mo pag magaling ka na? Kahit ano,
Basta kaya ko magiging trabaho. Tama. May sinabi sa akin yung pinsan kong head ng HR sa isang ink factory sa kabilang bayan. Sabi niya sa akin, marami daw matatapos ng kontrata sa susunod na buwan. Pinag-a-apply nga niya ako eh. Gusto mong mag-apply ka rin? Kapag nagkataon, sa inventory ka ilalagay. Ano, interesado ka ba? Ay, oo naman. Interesado ako. O di bale, matanggal lang itong simento sa bintit pa ako. Sasama ako sa'yo na mag-apply dyan. Oh, ano Maris? Kamusta naman ang bago mong trabaho? Eto, ayos lang. Pagod lang ng konti. Kasi maraming dumating kanina na stocks ng ink. Kailangan bilangin eh. Ganyan talaga pag unang araw sa trabaho. Ako nga rin, medyo pagod na eh. Nakita mo naman kanina, ang dami kong binuhat ang mga karton. Kaya natin to. Nga pala, sa baringit na tayong mananghalian mamaya, ha? Oo naman. Ay, Maris! Maris, ang boss natin, si Sir Myung. Kasama niya, ay, Sir Hector? Sir Hector. Nakakalakad ka na? Prosthetic lang ito. Anyway, long time no si Maris. Dito na pala kayo nagtatrabaho ni Noy. Kilala mo na sila? Yung part sila ng household namin dati. Masisipag ang mga yan. By the way, Maris, Noy, Sir. si Hector Saavedra, ang best friend ko. At isa sa malalaki nating kliyente. Ay, Tayong supplier ng inks sa printing house nila. ganun po ba? Salamat kung ganun, Sir Hector. Makakaasa kayo na best quality ang mga inks namin. I know. Maris, Sir, anong oras pa lang out mo? 5 p.m. po. Bakit po? Well, see you later. At 5. Maris, naka-out na ako. Tara, sabay na tayo. Mauna ka na, Noy. Ha? May hihintayin pa kasi ako. Ay, oo nga pala. Makikipagkita ka kay Sir Hector. O sige, bye. Bye, Noy. Nasaan na kaya si Sir Hector? Maris? Ay, sir! Nakakapanibago. Kasi nakakatayo at nakakalakad na kayo. Sa stage ko pa ipinagawa itong prosthetic leg ko. Kaya hindi siya tulog robot kapag naglalakad ako. So, can I invite you for dinner? Oo naman po, sir. Maris, okay ka lang ba? Kanina ka patahimik. Aha. Ayos lang ako, Sir Hector. Actor na lang. Wala lang, sir. Nakakaasiwa ba na baka iniisip mo galit pa ako sa'yo? Alam kong galit na galit ka sa akin. Sinusumpa mo na nakilala mo pa ako. Kasi kung di dahil sa akin, sana normal na ang buhay mo. Nung una, nasa isip ko noon, hindi naging normal ang buhay ko dahil sa aksidente nga. Pero mali ako. Dahil kaya ko namang mabuhay ng normal. Pero ako lang ang mismong umayaw. For 15 years, pinairal ko ang galit at insecurity sa buhay ko. Kung naging miserable man ang buhay ko noon, kasalanan ko yun. At saka in the first place, hindi mo naman ako itutulak sa kalsada kung hindi kita tinutokso nun. Hector, Nung gabing inamin mo sa akin ang totoo at umiyak ka sa harapan ko, agad kong narealize sa mga pagkakamali ko. Hindi ko dapat sinaktan ang loob mo. I'm sorry kung sinisi kita sa loob ng mahabang panahon. pinapatawad na kita, Hector. At masaya rin ako. At pinatawad mo na rin ako sa kasalanan ko sa'yo. Magsimula ulit tayo bilang magkaibigan. Hector, napapansin ko, madalas kang nandito sa warehouse namin. May inaabangan ka ba rito? Yung si Maris, yung sa inventory department. May gusto ka sa kanya, no? Kung sa bagay, magpapakahirap ka ba naman pumunta dito araw-araw kung wala kang gusto sa kanya? Matagal na ako may gusto sa kanya. Kahit na nung nagtatrabaho pa lang siya sa akin. From a sophisticated Diana
to a simple woman like Maris. Pero between the two, mas gusto ng mga lalaki ang katulad ni Maris dahil feeling secured sila. Kaya no wonder, pare. May mga nababalitaan akong nanliligaw daw sa kanya dito sa loob. Ilan sila? Siguro mga 5. Pero yung 4, ang balita ko, binasted agad ni Maris. Sino yung isa? Si Noy, yung sa delivery department. Napapansin ko, very close sila ni Maris. Lagi silang magkasama sa lunch at merienda. Madalas nga rin, pag wala ka, si Noy nag-ahatid kay Maris sa bahay nito. Talaga? Oh, mukhang nagsiselos ka na dyan, ha? Ay, malay natin, baka friends pa lang sila. Pero payo ko sa'yo, bro. Kung may gusto ka talaga sa kanya, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ligawan mo na, hindi yung panay paramdam ka lang. Maris, nandito tayo sa tapat ng bahay niyo. Salamat ha, Noy. Nag-abala ka pang ihatid ako sa bahay ko kahit na malayo pa yung sa inyo. Wala yun. Basta't ang mahal ka lang sa akin masiguro kong ligtas ka. May itatanong pala ako sa'yo kung okay lang. Ano ba yon? Si Sir Hector ba ang liligaw sa'yo? Ang totoo niyan, nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin dati. Pero hindi pa siya formal na naliligaw sa akin. May bala ka bang sagutin siya? Hindi ko pa masasagot yan sa ngayon. Maris, nabalitaan mo ba yung usap-usapan sa warehouse na nililigawan daw kita? Bala ko sanang totohanin niya Ha? May gusto ko sa'yo. Ang totoo niyan, matagal na itong nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Sana hayaan mong ipakita at iparamdam ko sa'yo na seryoso at malinis ang intensyon ko sa'yo. Maris, Hector! Hector, sorry ha kung pinaghintay kita. Okay lang. Pinauna ko muna si Noy para walang mistorb sa atin. Naliligaw ba sa'yo yun? Nagtapat na siya sa akin ng intensyong manligaw. Maris, please, huwag mo siyang sagutin. Mahal kita. Hector, Matagal ko nung sinabi yun sa'yo, diba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabagong pagmamahal ko sa'yo. Nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, binago nito ang pagkatao ko. Tinanggal nito ang lahat ng galit at insecurity sa puso't isipan ko. Dahil sa pag-ibig ko sa'yo, natuto ko magpatawad at tanggapin ang mga pagkakamali ko. Maris, ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. I need you. Kasi mahal kita. Hector, sana bigyan mo ako ng panahon para pag-isipan kong lahat. Nakahanda naman akong maghintay. Ang mahalaga, malaman mo lang na mahal kita at malinis ang intensyon ko sa'yo. Maris, tahimik ka anak, may problema ka ba? Ma, wala naman po akong problema. May iniisip lang po ako. Masugid mong manliligaw si Noy, ha? Oo nga po eh. Mag-iisang buwan na rin po siyang nanliligaw sa akin. Mukhang gusto mo siya. Tama ba ako? Opo, Ma. Kung ganun, paano na si Hector? Alam ko mahal ka rin ng tao. Ikaw, ano ba nararamdaman mo? Sino ang mas matimbang sa'yo? Sa totoo lang po, naguguluhan ako. Mahal ko po si Noy. Pero merong espesyal na puwang sa puso ko si Hector. Piliin mo kung sino talaga nilalaman ng puso mo. Yung isa, wag mo nang paasahin. Alam mong masakit ang pinaaasa. Anak, pag-isipan mo mabuti ang gagawin mong desisyon. Maris, Hector, may sagot na ako sa panliligaw mo sa akin. kung ganun, anong sagot mo? Hector, sorry. Oh. Ganun ba? Pwede kong malaman kung bakit? Si Noy ba?
Siya bang sinagot po? Matagal kong pinag-isipan ito. Sinuri kong maigi ang mga nararamdaman ko. Oo, may special akong nararamdaman para sa'yo. Pero hindi siya pagmamahal ng katulad ng nararamdaman ko kay Noy. Ayoko masaktan ang kalooban mo. Pero kailangan mong malaman na ang totoo. Ayokong paasahin ka sa wala. Maris, Hector, huwag ka sana magalit sa akin. no. Hindi ako nagagalit sa'yo. Una sa lahat, karapatan mong pumili kung sinong gusto mong mahalin at makasama. Kaya bakit ako magagalit to? Hindi bali. Makikita mo rin ang babaeng nakatakda para sa'yo. At salamat sa pangunawa mo, Hector. Hindi mo man ako pinili. Angad ko pa rin ang kaligayahan mo. Siguro, magiging masaya din ako kapag nakita kitang masaya. Kasama yung taong pinili mo. Uy, mukhang malalim ang iniisip mo, ha? May problema ka ba? Maris, may sasabihin ako sa'yo eh. Pinapupunta ako ng mga magulang ko sa probinsya. Ha? May pinapaasikaso sa akin doon. Hindi ko raw pwedeng ipagpaliban. Ganun ba? Eh, ano naman yung pinapaasikaso sa'yo doon? Marami. Basta may kinalaman sa usaping pamilya. Si tatay kasi ang nagpapabalik sa akin doon. Hindi naman ako makatulog sa kanya kasi alam mo na. Okay, naiintindihan kita. Basta ha, pangako mo sa akin. Nababalikan mo ako. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka? Parang malungkot. Ma, Oh, bakit parang iiyak ka? Dahil ba kay Noy? tignan niyo po itong nakita ko sa Facebook. Akin na, patingin nga. Teka, si Noy ito ah. Sino itong kasama niyang babae? At parang may relasyon sila. Hindi na po babalik sa akin si Noy. Ano? Ma, ang sakit malaman. Pagkatapos ko siyang mahalin, ipagtataksilan niya ako. May relasyon na sila ng babaeng nasa picture noon pang 1 buwan. Ma, niloko po ako ni Noy. Ganun ba? Napakasama naman pala ng lalaking yan. Huwag kang umiyak, Maris. Kailangan mong maging matatag. Tao po. Maris, teka, di ba si Hector yun? Hector, oo, sandali lang ha, nandyan na. Halika, tuloy ka, Hector. Salamat po, Aringata. Maris, mukhang kagagaling mo lang sa pag-iyak, ah. Umiiyak siya kasi Siya nga ho pala, may dala akong pagkain para sa inyo. ako, salamat, iho. Maris, ikaw, subukan mong ngumiti kahit may problema ka. Basta tandaan mo lang, kung kailangan mo tulong ko, narito lang ako. Sabihin mo sa akin ang problema mo, baka makatulong ako. Si Noy, hiwalay na kami ng boyfriend ko. Ha? Talaga? Pero bakit? Nadiskubre ko na kaya pala siya bumalik ng probinsya. Hindi para bisitahin ang mga magulang niya, kundi para makipagtanan dun sa kabit niya. Niloko lang niya ako, Hector. Hindi ko akalain na magagawa niya yan sa akin. Sama naman ang lalaking yan. Ginampanan ko naman ang tungkulin ko bilang girlfriend niya. Naging tapat naman ako sa kanya. Tapos nurukuhin lang pala niya ako. Basta-basta lang niya ako ipagpapalit sa ibang babae. Hector, Naintindihan kita. Masakit talaga ang lokohin ng taong binahalat at pinagkatiwalaan. Pero matatapos din yan. Kalimutan mo na si Noy. Isipin mo na lang na hindi kayo para sa isa't isa. Alam mo, marami naman siyang ibang lalaking pwedeng magmahal sa'yo eh. Kaya ikaw, huwag kang umiyak dyan. mahirap mawala yung mahal mo. Nakakalungkot. Masakit. Nakakamiss. Bakit ganun?
yun. Pagkatapos ng saya, dadating din yung time na iiwan ka niya. Ang sama pa. Doon pa sa part na sobrang mahal mo na siya. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang umiiyak, Maris. Huwag mo nang saktan para sarili mo. Buksan mo ang mga mata mo at makikita mo. Mayroong ibang lalaki ang magmamahal sa'yo. At ako yon, Maris. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mukhang bumalik ulit ang sigla mo, ha? Sana, anak, palagi kang ganyan. Teka, sino ba talaga ang inspirasyon mo? Si Maris ba? Opo, ma. Siya nga po. Tanggap niyo ba siya para sa akin? Oo naman. Tanggap ko siya para sa'yo. Lalo na alam ko na ugali ni Maris. Malayo man siya sa katayuan natin, pero naniniwala ako mabuti siyang tao. At kung ano yun nagpapasaya sa'yo, ay di doon ako. Salamat, ma. Oh, anong ginagawa mo para mapasagot siya? Eto, puspusan pong ginagawa kong panliligaw sa kanya. Sana, sagutin niya ako. Siguro, ako lang ang pinakamasayang lalaki kapag nangyari yun. Basta makita lamang niya na malinis ang intensyon mo sa kanya, makukuha mo ang matamis niyang oo. Bakit niyo ako dinala dito sa resort sa itaas ng bundok? Anong meron, Manang Siling? Ay, basta. O sige ha, ay iwan na kita. Sandali! Bumalik ka dito, Manang Siling! Maris, Hector? Teka! Anong meron? kaya kita ipinasundo kay Siling. Dahil magkakaroon tayo ng candlelight dinner doon sa itaas. Maganda rin ang tanawin doon. Talaga? Ang galing naman. Maris, marami tayong pinagdaan ng pagsubok na dalawa. Pero na-survive nating pareho yan. Marami din tayo naging realization sa buhay. At lahat yon naging instrumento para maging better tayo as a person. Hector, Nagpapasalamat ako sa Diyos at dumating ka sa buhay ko. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita natin, I can tell you na nasa atin ang happy ending. sa totoo lang, hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Ang alam ko lang nung una, galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo nung mga bata pa tayo. Pero hindi ko akalain na may plano pala si God para sa ating dalawa. God really works in mysterious ways, Maris. Matagal kitang hinintay. Matagal kong inasam na isang araw, marinig ko mula sa iyo ang mga salitang, oo, tayo na. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo yan. Oo, Hector, sinasagot na kita. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Talaga? Oh, yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Oo nga pala. Okay ba sa mama mo na maging tayo? Alam niya na ba? Huwag kang mag-alala. Botong-boto si Mama. Actually, siya nga nagplano na daling kita dito sa resort. Well, ako naman ang nagluto na magiging dinner natin, ha? Talaga? Marunong ka magluto? Marunong ako magluto. At sigurado magugustuhan mo ang mga luto ko. May kapangpangan touch kaya yun. Na-excite na ako mag-dinner. Nagugutom ka na ba? Tara, kumain na tayo. Ay, wait. May bibigay pala ako sa'yo. Heto. Teka, Sing-Sing? Ano to? Kasal na agad? Boyfriend-girlfriend ring. Wow! May ganito talaga? Tayo magpapauso yan. Malay mo, mauwi yan sa wedding ring. Ikaw talaga. Marami kang paandar. Pero gusto ko yan. Proud ako suotin itong singsing na to. Malay nga natin. Baka sa simbahan din ang tuloy natin. May isa pa akong surprise sa'yo. Ay! Diyos ko po! Hector! Mga sky lanterns ba yan? 50 pieces na sky lanterns. Wow! Sabay-sabay na pinalilipad sa langit. Para sa'yo. Oh! Ano, nagustuhan mo ba? Oo!
ng pagmasdan. Nagliwanag ang madilim na langit. Ngayong gabi, pinakawalan at inakyat ko sa langit ang lahat ng masasakit na alaala na nangyari sa buhay natin. Simbolo din yung mga sky lanterns ng bagong liwanag at pag-asa sa ating dalawa. Maris, pangako ko sa'yo, pakamamahalin kita habang buhay. Ako rin, mahal. Salamat. At ako ang pinili mong mahalin. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Tawagin niyo na lang akong Cholo. 29 years old at nagtatrabaho sa isang real estate company. Masasabi ko na isa yata ako sa mga lalaking sinuwerte na magkaroon ng gwapong mukha pero malas naman pagdating sa pag-ibig. Hindi naman sa pagyayabang pero marami ang nagsasabing hawig ko raw si Zanjo Marudo dahil sa matangos kong ilong at medyo bilugan kong mga mata. Sa 5 beses na nagkaroon ako ng karelasyon, isa lang ang halos ang dahilan ng breakup namin. Cheating. Pero wag niyo sana agad akong i-judge dahil kahit kailan hindi ko nagawang manloko o maging salawahan sa mga babaeng naging karelasyon ko. Ako parati ang ipinagpapalit sa ibang lalaki. Kaya naman ang dumating na ako sa edad na malapit nang mawala sa kalendaryo, pinatulan ko na ang kahuli-hulihang option na alam kong para magkaroon ng isang seryosong relasyon. Nag-download ako ng dating app sa cellphone ko. Sa dinami-dami ng mga nakamatch ko, kay Brenda ako naging pinaka-interesado. Maganda kasi siya sa picture at naginamit niya sa profile niya. Siya rin ang pinaka-cool at enjoy kausap. Marami rin kaming similarities. Pareho kami ng mga pinapanood na pelikula, paboritong pagkain, at saka hilig din naming mag-out of town. Ang dami na naming napag-usapan na lugar na dati pa naming gustong puntahan. Mga lugar na plano naming sabay na puntahang dalawa. At pagkatapos nga ng halos 1 buwan naming pag-uusap sa dating app, nagdesisyon na kami ni Brenda na magkita. Alam mo, akala ko talaga hindi mo na ako sisiputin. Hala, grabe siya oh. Bakit mo naman naisip yan? Kasi halos kalahating oras na ako naghihintay sa'yo kanina dito sa restaurant. Sorry na nga. Sobrang traffic kasi kanina papunta dito eh. Tsaka syempre, alam mo na, nag-ayos pa ako ng konti para sa first date na to. Hindi mo naman kailangan na mag-makeup pa eh. Ang ganda mo kaya doon sa mga picture natin na hindi ka naka-makeup. Pero mas maganda ka pa rin talaga sa personal. Binola mo pa ako. Hindi kita binobola. Natulala pa nga ako sa'yo kanina nung lumapit ka dito sa table eh. Medyo nahalata ako nga. Teka, wala naman siguro magagalit sa akin dahil dinidate kita ngayon, no? Ano ibig mo sabihin? Baka mamaya biglang may sumugod dito sa atin na lalaki dahil dinidate ko yung girlfriend niya. Ha? Ang ibig kong sabihin, wala ka naman boyfriend, di ba? Ang sarap ng pasta nila dito sa restaurant, no? Sinabi mo pa. Kaya hindi yan mawawala sa mga in-order ko ng pagkain dito. Madalas ka ba dito? Hindi naman masyado pero kapag may mga family dinner, dito kami kumakain. I see. Kailan ka nga ulit last nagka-girlfriend? 4 years ago. 4 years ago? Grabe, ang tagal na pala. Pero may mga dinate ka naman sa 4 na taon na yon, di ba? Honestly, wala. Ngayon lang ulit. 4 na taon kang walang dinate na kahit sino? Kahit yung fling-fling lang? Oo nga, wala nga. Ibig sabihin, 4 na taon ka na rin 4 na taon na ano. walang sex life. Seryoso ka ba sa tinatanong mo? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Teka lang, huwag mong sabihin na virgin ka pa. Siyempre hindi na, no? Yun naman pala eh. Quits lang tayo, kaya huwag ka na mahiya sa akin. So, sagutin mo na yung tanong ko. 4 years ago ka na nung last ka. Oo, sige na. 4 years ago nga. Grabe! Natiis mo yan talaga? Alam mo, tama na tong topic na to. Na-awkward na ako eh. Okay lang. Ang cute mo nga eh. So, kwento mo naman yung first time mo. Alam mo, grabe ka magtanong. Thank you sa paghatid sa akin. Thank you rin para sa masayang dinner kanina. Sobrang nag-enjoy ako.
Halata nga eh. Puro tawa lang kasi sinasagot mo sa mga kwento ko sa'yo. Sorry, nakakatawa kasi talaga eh. Alin sa mga yun? Yung biglang nautot yung ex-boyfriend ko habang nasa ibabaw ko siya? Oo, yun nga. Ay, grabe kasi siya. Hindi man lang nagpigil. Sinabi mo pa. Buti na lang talaga hindi kami nagtagal nun. Anyway, baba na ako ah. Sige. Pero magkikita naman tayo ulit, di ba? Oo naman. Unless na hindi mo ako type kaya hindi mo na ako i-message pagkatapos ng gabi nito. Ikaw nga yung iniisip ko na baka hindi ka na mag-chat sa akin eh. Hindi mangyayari yun, no? Kasi sa totoo lang, gusto pa kitang mas makilala. Ang sarap mo palang humalik, Cholo. Siyempre, sinabi ko naman sa'yo eh. Expert ako kahit 4 years na akong walang sex life. Sabik ka na siguro, no? Siyempre, ang tagal mo nang hindi nakahawak ng katawan ng babae. Gising na siya, oh. Hubarin natin itong shirt mo. Ibaba na rin ang pantalon mo. Teka, Bakit? Akala ko ba expert ka? baka kasi makakita sa atin sa labas eh. Hindi kasi masyadong tinted yung mga bintana ng kotse ko. Okay lang yan. Exciting lang yun eh. Baka gusto mo sa loob na lang ng apartment natin ito ituloy. Walang thrill sa loob ng apart. Mas masarap dito sa masikip sa katago na lugar. Mas exciting. Tsaka huwag kang mag-alala. Kapag ganitong oras, wala na masyadong dumadaan dito sa labas ng apartment. Sigurado ka? Oo. At kung may makakita man sa atin, hayaan mo sila. Mamatay sila sa inyo habang nagpapakasarap tayo dito sa loob ng kotse mo. Kaya ito rin na natin ito. Sige. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Kung ang ganda at hot ni Brenda sa mga pictures niya sa profile niya sa dating app, ganon na ganon din siya pagdating sa personal. Kaya nga hindi na rin ako nakapagpigil pa sa ginawa niya sa unang beses na pagkikita namin. Kahit medyo alanganin ng lugar. Hindi naman talaga ako sobrang conservative na lalaki. Hindi ko lang in-expect ang mga mangyayari sa unang date namin. Mula sa topic na gusto niyang pag-usapan hanggang sa bagay na ginawa namin sa loob ng kotse ko. Isa pa, hindi naman kasi siya ganun nung magkausap pa lang kami sa dating app. Doon ko nalaman na sobrang wild pala talaga si Brenda. Dahil pagkatapos ng nangyari sa amin sa loob ng kotse, niyaya niya ako sa apartment niya. At doon nga ay ilang beses pang may nangyari sa aming dalawa. Na halos sumuko na ang katawan ko dahil sa sobrang lakas ni Brenda. Pero bukod sa pagiging magaling niya sa kama, hindi ko ide-deny na masarap din kasama at kausap si Brenda. Marami siyang baon na kwento at madalas sa aming dalawa, ako ang mas malakas na tumawa sa mga kwento niya. Buti nga nakadaan ka pa rin dito kahit naka-rest day overtime kayo sa opisina. Oo nga eh. Pero saglit lang din ako ah. Namiss lang talaga kita. Ako rin eh. Isang linggo na rin halos tayong hindi nagkita, di ba? Akala ko nga hindi mo na ako i-message ulit eh. Magdadram mo na naman siya. Sorry na nga. Naging busy lang talaga ako sa trabaho. Kaya hindi ka sumasagot sa mga message ko sa'yo. Ayaw ko naman puntahan ka sa apartment mo nang hindi ka nagre-reply. Baka sabihin mo, stalker na yung dating ko. At ikaw na ang pinakagwapong stalker na nakilala ko sa buong buhay ko. Sus, binola pa ako. Ikaw lang naman ang bolero dito, no? Anong oras pala dadating yung kaibigan mo? On the way na raw siya. Baka maya-maya lang nandito na yun. Na-traffic lang siguro. Oh, okay. So, may time pa pala na masolo kita ngayon dito. Hawakan mo muna tong bag ko, please. Oh, ano na naman yung nasa isip mo? Basta, hawakan mo muna tong bag ko. Ilagay mo muna dyan sa ibabaw ng mga hita mo. Okay, sige. Ayan, hindi na masyadong halata. Pwede na. Teka, ba't pinapasok mo yung kamay mo sa pantalong ko? Huwag kang malikot. Hindi ko makapain. Brenda, huwag mong buksan yung zipper. Baka may makakita sa atin dito.
ibang customer na kumakain dito. Don't worry, natatakpan naman ang bag ko. Kaya nga dito ako pumwesto sa tabi mo eh. Tsaka kaya nilagay ko tong bag sa ibabaw ng mga hita. Namiss ko kasing hawakan to eh. Ikaw ba? Hindi mo ba namiss tong kamay ko? O mga labi ko? Namiss. Kaya lang, baka kasi makakita sa atin dito. Hayaan mo na nga sila. Kapag pinanood nila tayo sa ginagawa natin, ibig sabihin, naiinggit lang sila. Grabe, gising na siya oh. Brenda, sandali na. Gusto mo ba ng mas mabilis? O mas mabagal na parang ganito? Pare, sorry, na-traffic ako. Kian, May kasama ka pala? Hi, I'm Brenda. Kian, kaibigan saka kaopisina ni Jolo. Nice meeting you. Jolo, kailangan ko na rin umalis. Siguro sa kanilang natin ituloy yung nabiti na ginagawa natin. sige. Chat na lang ulit ha. Ingat ka. Ikaw rin. Bye, guys. Uy, pare, siya ba yung sinasabi mong nakaka-chat mo sa dating app? Oo pare, si Brenda nga yun. In fairness, pare ha. Ang ganda, tsaka sobrang sexy. Sinabi mo pa kung ano yung itsura niya sa mga pictures. Mas maganda pa siya sa personal. Oo nga eh. Pero, anong ginagawa niyo kanina bago ako dumating? Wala. Kumakain lang. Talaga? Kumakain lang talaga kahit kung makadikit sa'yo parang linta? Tsaka, bakit parang nasa ilalim ng lamesa yung kamay ni Brenda kanina? Ha? Wala nga. Kain ka pa ba naman magde-deny, pare? Halatang halata naman sa'yo na parang nagiinit na kayo bago ako dumating. Sinasabi mo dyan, wala nga kaming kahit anong ginagawa kanina. Bakit parang pinagpapawisan ka kanina eh? Lamig-lamig dito sa loob. Tsaka, bakit inaayos mo yung botones ng pantalon mo? Sa totoo nga? Hindi ko na mapigilan eh. Likot ng kamay niya, no? Grabe, pare. Hindi naman hamak na mas matagal na akong gumagamit ng dating app na yan. Ako pa nga yung nag-convince sa'yo na gumawa ng account nun, di ba? Pero, bakit never naman ako nakakilala ng isang kagaya ni Brenda? Ganun talaga. Hindi ka sinuswerte. Alam mo, kung ako lang talaga yung nakakilala dyan sa Brenda na yan, araw-araw talaga sa akin yan. Alam mo, baliw ka talaga. Pero, pare, hindi ba medyo weird yung ginagawa niya? Alin dun? Yung likot ng kamay niya sa ilalim ng lamesa o yung pagiging malakas ng stamina niya pagdating sa sex? Pareho. Para kasi gusto niya lagi eh. Dito sa mga ganitong klase ng lugar. Yung medyo public tsaka maraming tao. Alam mo pare, may mga babae talagang ganyan. Nasa loob yung kulo. Siguro hindi lang halata sa kanya kasi desente siyang manamit. Pero yung imagination niya, hindi. Kasama pa lang kayo, hinuhubaran ka na niya. So parang lalaki lang. Mas wild mag-imagine ng mga babae pare, hindi lang talaga halata. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi kami madalas na nagkikita ni Brenda. Swerte na yung 2 beses sa isang linggo na makatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Pero sa tuwing magkikita kami, hindi pwedeng walang mangyayari sa aming dalawa. At bago pa kayo mag-isip ng masama sa akin, hindi ako nagtitake advantage kay Brenda dahil hindi naman talaga ako ang madalas na nag-aaya o nagpaparamdam na merong mangyari sa aming dalawa. Inaamin ko, gusto ko rin naman ng ganon, syempre lalaki ako. Pero si Brenda talaga ang parating nagpa-first move para mag-init ang mga oras na magkasama kami. Kahit minsan, gusto ko lang na magkita kami para sa isang simpleng date, para kumain o magkwentuhan. Pero kapag siya na ang nagsalita o kumilos, mauuwi na sa romansa ang simpleng usapan naming dalawa. Ito nga ako sa loob ng movie house. Nandiyan naman si Brenda. Dapat sa labas mo na lang hinintay. Yung sabi niya kasi pumasok na raw ako at dito ko na lang siya sa loob hintayin sa may pinakadulong upuan. Excited ka na? Sa ulo. Paano ako ma-excite? Manonood lang naman kami ng movie. Manonood lang? Oo nga. Bakit sa pinakadulo ka pa pinapwesto? Alam mo ikaw, ang dumi ng isip mo. Ako pa talaga yung madumi isip ngayon ha. Pare, puntahan tayo. Mauuwi na naman sa mainit na eksena yung panonood niyo. Walang ganun pare. Di ba, kapag natapos ang araw na to na walang ginagawa si Brenda na makapagpapainit sa'yo, sagot ko na yung lunch mo ng isang buong buwan sa office. Pero pag natalo ka, ako naman nilibre mo. Deal? Sina, bahala ka dyan. Uy, Jolo! Sige na pre, at nandito na si Brenda. Bye. Sorry, ngayon lang ako. Hindi, okay lang. Hindi pa naman nag-uumpisa eh. Dito ka. Buti na lang ang konti ng tao ngayon dito sa loob. 3rd week na kasing showing tong movie.
Sakto nga eh. Tayo lang halos ang tao dito sa row ng upuan natin. Ayan, magsisimula na yung pelikula. Brenda, nag-umpisa na kasi yung pelikula eh. Alam ko. No, hindi ka pa manonood. Bakit? Manood ka lang dyan. Pero ikaw, hindi ka pa manonood. Hayaan mo lang ako dito. Teka, huwag mo nang buksan yung zipper ko. Sabi na hayaan mo lang ako dito. Baka mas may enjoy mo ang movie habang ginagawa ko to sa'yo. Grabe, Jolo. Gising na to ah. Gusto mo? Halika na po. Dito. Hindi. Huwag na. Okay lang yan. Huwag ka mag-alala kasi walang makakakita sa atin dito sa pwesto natin. Kaya hayaan mo lang ako na gawin to. O, diba? Sabi sa'yo, mas masarap kapag habang hinahawakan mo ito. Hinahalikan kita dito. Diba? Sige pa. Mas mabilis ka. Ganito kabilis. Sige lang. Ano? Bakit inaayos mo na yung pantalon mo? Akala ko ba malapit ka na? May dadaan. Hayaan mo nga lang sila. Hindi, sandali lang. Palampas na siya. Ayan. Wala na siya. Alam mo, mas exciting nga yung alam natin may nanonood sa ginagawa na alabas na pelikula. Yung stop kasi ng cinema yun. O ano naman? Eh baka kasi makita niya itong ginagawa natin eh. Palagi ka na lang kinakabahan at nag-iisip ng ganyan. Siyempre, baka palabasin tayo dito. Ang cute mo talaga kapag kinakabahan ka ng ganyan. So ano, ituloy na natin to ha? Seryoso ka? Tutuloy talaga natin dito? Oo, at hindi kita titigilan hanggat hindi ka natatapos dito sa loob ng cinema. Ibang-iba si Brenda sa lahat ng babae na nakilala ko. Para bang gusto niya na lahat ng oras ay nagpapainit kaming dalawa. Hindi pwede sa kanya nakakain lang kami sa labas o manonood ng sine nang hindi naghihipuan. May mga oras na medyo nalalaswaan na ako sa ginagawa niya pero syempre, lalaki pa rin ako at madaling madala sa tukso. Madalas kapag nagsisimula na siyang hawakan ng private part ko o halikan ako, bubulungan ko siya na mag-check-in kami pero tumatanggi siya. Mas gusto raw niya yung lugar na may thrill. Kaya kahit pa nga ayoko talaga na ginagawa namin yun sa mga public places kagaya ng bus, MRT, sa sinihan, at kung saan-saan pang lugar, wala akong nagagawa kung hindi ang sumunod kay Brenda. Dahil nga, uulitin ko, mahina ako at madaling matukso. Pero sa totoo lang, natutuwa talaga ako na sa lahat ng mga nakausap ko sa dating app na yun na in-install ko sa cellphone ko, si Brenda ang nakilala ko. Hindi lang dahil sa mahilig siya, pero dahil masaya at magaan siyang kasama. Bukod sa lagi niya akong pinapaligaya, lagi niya rin akong napapatawa sa mga simpleng joke niya. At habang tumatagal siya na mas nakikilala ko siya, nararamdaman ko unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Para bang papunta na sa seryosong bagay at hindi pang romansa lang. Umaasa ako na sana pareho kami ni Brenda ng nararamdaman. Dear M.O.R. Wild. Siya, dumating ako sa oras na parang gusto ko nang i-level up kung ano man ang meron kaming dalawa ni Brenda. Gusto ko nang magkaroon ng assurance na sa akin lang siya. Yung totoong meron kami, yung may commitment kami sa isa't isa. Dahil alam ko sa sarili ko na gusto ko talaga siya. Hindi lang dahil sa magaling siya sa kama, kundi dahil sa ugali niya na mas nakilala ko pa sa oras na magkasama kaming dalawa. Malambing din siya at hindi siya yung tipo ng babae na gustong ginagastosan lagi. Hindi rin halata sa kanya na wild siya dahil hindi naman siya nagsusuot madalas ng mga revealing na outfits. Siya yung tipo ng babae na masarap dalhin sa bahay, hindi lang sa kama.
kundi para ipakilala sa mga magulang ko bilang girlfriend ko. Sigurado ka bang darating si Brenda dito sa binyag ng pamangkin mo? Oo naman. Never naman yun ang Indian sa mga usapan namin. Pero sigurado ka na ba? Papakilala mo talaga siya sa mama mo? Eh bakit naman hindi? Wala lang. Para kasing iba yung dating sa akin kapag pinakilala mo na siya eh. Ano namang ibig mong sabihin doon? Para lang kasing masyado ng seryoso. I mean, masyadong mabilis. Paano naging mabilis? Eh, ilang buwan na rin kami nag-date. Hindi pa rin naman kayo, di ba? Well, oo nga, pero doon na rin naman papunta yun eh. Gaano ka kasigurado? Diretsuhin mo na nga lang kaya ako sa gusto mo sabihin, pare. Alam mo kasi pare, karamihan sa mga nasa dating app, sex lang ang trip o kaya hanap. At sa maniwala ka at sa hindi, nag-a-apply din yun sa mga babae. Pare, disenteng babae si Brenda. Wala naman akong sinabing hindi siya disente ah. Pero siguro, wag mo na lang muna siya masyadong seryosohin. Alam mo pare, huwag ka na mag-alala ha. Hindi pa naman talaga ako seryoso sa kung anumang meron sa amin ni Brenda. Yun, good. Teka lang ha, kukuha lang ako na inumin ko. Pinauuhaw na ako eh. Sige. Jolo, bakit hindi ka pa kumakain? Wala pa ba hinihintay mong bisita? Wala pa po may. Pero sabi naman niya darating siya. Baka na-traffic lang yon. Kumain ka muna habang naghihintay ka sa kanya. Hi, Jolo. Uy Brenda, buti nakarating ka. Sorry ha, medyo na-traffic kasi ako papunta dito. Okay lang, at least nandito ka na. Nga pala, mama ko. Mama, si Brenda po. Kaibigan ko po. Nice meeting niyo po, tita. Nice meeting you din. O, sabayan mo na tong si Jolo na kumain at mukhang malayo pa yung pinanggalingan mo. Anak, ikaw na munang bahala dito sa bisita mo, ha? At may aayusin pa akong mga pagkain dun sa loob. Sige pa. Kasi ako mabook na sasakyan kanina eh. Hindi, ayos lang yun. Halika. Kuha tayo ng pagkain natin. Nandito na si Kian pero nauna na siyang kumain eh. Jolo, pwede ba makigamit muna ng banyo ninyo? Kanina pa kasi ako naiihi sa biyahe. Sige. Halika. Samahan kita sa may kusina namin. Nandun kasi yung banyo. Ayan. Pagbukas mo ng isang pinto na yan, banyo na. Okay. Mahintay lang kita. Brenda, teka lang. Ano ginagawa mo? I missed you. Namiss din naman kita pero dapat dito. Sandali lang naman to. Don't worry, bibilisan ko. Baka may pumasok dito sa kusina tsaka may makakita sa atin. Wala yan. Ito mo namang busy silang lahat sa labas eh. Brenda, itigil mo na yan. Ayoko nga. Alam ko naman gusto mo rin itong ginagawa ko. O, di ba masarap? Mabilis lang to, promise. Bibilisan ko para matapos ka agad. Alam mo Brenda, kumain na muna tayo. Tapos saka natin. Ayoko. Hindi na kasi ako makapaghintay. Kaya ibabala natin yung pantalon mo, okay? Teka. Huwag ka lumot. Ay, Diyos ko! Mama. Ano bang pinagkagagawa ninyong dalawa dito sa kusina? May kukunin lang po kami ni Brenda. Wala po kasing tubig doon sa labas. Hindi po uminom ng juice si Brenda eh. Anong walang tubig doon? Bago ako pumasok dito, chinek ko na lahat ng pagkain at inumin doon, ha? Ayusin mo nga muna yung pantalon mo, Jolo. At ikaw, Brenda, ha? Nakakalimutan mo yatang nasa ibang pamamahay ka. Umayos ka naman sana. Pasensya na po, tita. Kaya babae mong tao, ganyan kang kumilo sa bahay ng lalaki. Paano na lang pala kung ibang taong pumasok dito sa kusina? Di ibang tao pang makakakita sa ginagawa mo sa anak ko? Mama, tao. Wala namang ginagawang masama si Brenda eh. Hindi ba masama yung nahuli kong ginagawa niya sa'yo? Baka po may makarinig pa po sa inyo sa labas. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng kung ano-ano dito sa kusina. Mabuti na lang ako yung pumasok dito at hindi yung mga bisita natin sa labas. Pasensya na po ulit, tita. Excuse me po, magsi-CR lang po ako. Ano ba, Jolo, ha? Minsan ka na nga lang magpakilala ng babae dito sa bahay. Yung hindi pa matino. Ma, wag niyo naman po sanang husgahan kaagad si Brenda. Ano palang gusto mong isipin ko sa babaeng yon? Ano ba kasing pumasok sa isip mo at ginagawa ninyo yung bagay na yan dito pa sa kusina ng bahay natin? Ma, kung ano po yung nakita niyo, wala lang po yun. Wala! Halos nakaluhod na nga sa harapan mo yung babaeng yon. Sabihin mo nga sa akin, girlfriend mo na ba yon? Hindi po, ma. Kaibigan ko lang po si Brenda. Kita mo na yan, kaibigan mo lang pala. Pero kung ano-ano namang ginagawa sa'yo, hindi mo ba naisip na baka may mga bisita tayong makakita sa ginagawa niyong kalaswaan? Cholo, ayusin niyo nga yung sarili ninyo, ha? At wag ko talagang maririnig sa'yo na girlfriend mo yung babaeng yan. Hindi ko masisisi si Mama kung bigla na lang niyang ayawan si Brenda para sa akin kahit isang beses niya palang itong nakikilala. Sinabi niya rin kasi sa akin na parang hindi niya gusto ang presensya ni Brenda.
Hindi ugali ng nanay ko na makialam pagdating sa mga babaeng nagugustuhan o nakakarelasyon ko. Ngayon lang talaga. Kahit ipinakilala ko sa kanya si Brenda bilang kaibigan ko lang, alam naman daw niya kung saan ang puntahan ito. At kung pwede raw, huwag ko nang itaas ang level ng friendship na meron kami ngayon ni Brenda. Grabe yung traffic. 2 oras tayo halos bumiyahe pa uwi dito. Friday kasi ngayon. Payday pa. Kaya nga eh. So, uuwi ka na ba kaagad? Brenda, medyo maaga pa. Baka mamaya may dumaan pa dito sa harap ng apartment mo. Wala yan. Sigurado ako. Tsaka after ng binyag sa inyo, 1 linggo rin tayong hindi nagkita. Kasi nga busy mo. Kaya nga gusto kong bumawi sa'yo. Hindi mo ba na-miss? Namiss kita kaya lang. Talaga? Anong na-miss mo sa akin? Itong mga halik ko? Mga yakap ko? O mga kamay ko dito sa baba mo? Ikaw mismo. Ang corny mo naman eh. Alam mo, hubarin mo na nga lang kung t-shirt ang talon mo. Ano ka ba? Baka may makakita na naman sa akin dito. Bakit ba nag-aalala ka kapag ganitong oras tulog na yung mga kapitbahay kaya wala nang dadaan dito? Alam mo kung sa loob na lang kaya ng apartment mo natin to ituloy, ha? Diba sabi ko sa'yo, exciting kapag sa ganito kasikip na lugar. Exciting nga, pero baka naman may dumaan at katukin tong bintana natin. Yun nga ang mas exciting eh. Kung may makakakita sa atin dito habang ginagawa to. Kaya maghubad ka na. Brenda, tama na. Brenda. Tama na sabi. Ano ba problema mo? Wala. Wala? Eh ba't ang moody mo? Word lang talaga ako na baka mamaya may makakita sa atin dito tapos biglang may kumatok sa bintana. Ikaw lang din naman yung iniisip ko eh. Kung ako talagang iniisip mo, dapat pinagbibigyan mo ako. Kaya nga niyayaya na lang kita na ituloy natin to sa loob ng apartment mo, di ba? Kung gusto mo talaga. Eh sa iyo ko nga sa loob ng apartment eh. Para namang hindi ko sinabi sa iyo yung dati pa. Boring ang apartment, hotel at kama. Kung wala ka naman pala sa mood na makipag-sex sa akin ngayon, eh di sana hindi ka na lang nakipagkita. Brenda, hindi naman ako nakikipagkita sa'yo para lang makipag-sex eh. Eh ano pala? Ayokong isipin mo na yun lang yung habol ko sa'yo. Kaya nga hanggat pwede kapag nakikita tayo, mag-usap lang tayo. Simpleng date lang o kain. Ang boring naman ng mga nasa isip mo. Pwede naman natin makilala ang isa't isa eh, habang nagpapakasarap tayo, di ba? At least nalalaman natin at nagagawa pa natin ang mga fantasies natin. Eh boring na kung boring. Pero kung gusto mong mas makilala kita sa paraan na alam ko, eh hindi ba talaga pwedeng matapos yung araw na to nang walang nangyayari sa ating dalawa? Yung normal na paalaman lang sa isa't isa? Eh sa ayoko nga sa ganun. Magkaiba tayo ng trip sa buhay. Kung ayaw mo sa mga trip ko, eh di wag na tayo magkita. Akala ko pa naman nag-e-enjoy ka na kasama ako. Nag-enjoy naman talaga ako. Sobra. Kaya lang kasi gusto ko rin maranasan yung normal na date. Ano bang tingin mo sa akin? Abnormal? Pwede ba Brenda? Huwag mo namang idaan sa biro ang lahat. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Masaya ako na kasama ka, nag-enjoy ako. Sobra. Yun naman pala eh. Eh ano bang problema mo? Sana lang kasi hayaan mong makilala natin yung isa't isa sa mas malalim na paraan. Yung totoong personality natin dalawa. Hindi lang yung personality natin pagdating sa sex. Dahil hindi lang naman yun yung gusto ko sa'yo eh. Gusto kitang mas makilala. Gusto kong mas lumalim kung ano man yung namamagitan sa ating dalawa. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Madalas na ganito ang nangyayari sa amin ni Brenda. Kapag hindi ko siya napagbibigyan, nagagalit siya sa akin kaya kinakailangan kong gumawa ng paraan para magkaayos kami. At dahil ako ang madalas na manuyo sa kanya, nagkakabati rin naman kami agad. Pero walang nagbago kay Brenda. Mas gusto niya pa rin na sa tuwing magkikita kaming dalawa, hindi pwedeng walang mangyayari sa amin. Kahit saan pa man siya abutan ng init ng katawan niya, kailangan may mangyari. Minsan tuloy siya, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Kian tungkol sa mga babaeng nasa dating app. Hindi lahat ay naghahanap ng pang-seryosohang relasyon. Yung iba, naghahanap lang ng sasakay sa trip nila. Pero naniniwala pa rin ako na hindi ganong klase ng babae si Brenda. Hindi lang ako pampalipas oras. Alam ko at nararamdaman ko na kahit paano, gusto niya rin ako ng higit sa pampuno lang ng pangangailangan niya. Pare, okay na ba yung report na pinagtatapos ko sa'yo? Oo pare, tapos ko na kanina pa. Kaya sige na, mag-enjoy ka na lang dyan. Salamat ah. Anong salamat?
May bayad to, no? Hirap kaya anong pinagawa mong report sa akin. Buti na lang, tinulungan ako ng ibang kaopisina natin. Sige, pagbalik ko dyan sa office, magpapapizza ako. Sabi mo yan, ha? Recorded to. Teka. Kumusta pala dyan sa kasal ng batchmate mo? Ayos naman, hindi pa nagsisimula. Ay, init na nga ako dito sa suot ko eh. Teka, hindi ba talaga makakasunod dyan si Brenda? Hindi pare, may lakad na raw siyang nakaset ngayong Sabado eh. Sayang naman. Oo nga eh. Excited pa naman akong ipakilala siya sa mga classmate ko dati nung high school. Kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba na out of place? Medyo. Hindi kasi dumating yung mga kaklase ko dati na kaklose ko eh. Well, sana nga matapos ka agad daw para hindi ako abutan ng traffic. Mabilis lang naman yung kasalan eh. Bumawi ka na lang sa reception mamaya. Yun talaga ang plano kong gawin. Ay, teka. Saan ba yung nakikita ko? Oh, akala ko ba hindi siya pwede ngayon? Oo nga eh. Nakagawin pa siya ha? Baka naman balak ka niyong sorpresahin. Alam mo parang hindi ko talaga alam eh. Kasi wala naman akong sinabi sa kanya na kasal ang pupuntahan ko. Sige na pare, tawagin na lang kita mamaya ha. Bye. Okay, bye. Bakit nandito si Brenda? Nakaayos pa siya ha? So ito yung lakad na sinasabi niya. Anyway, kapitan ko na nga. Brenda? Oh my God, Jolo, anong ginagawa mo dito? Kilala ko kasi yung bride. Classmate ko siya nung college. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pinsan ko kasi yung groom. Talaga? Small world. Ang galing naman. Actually, nandito rin yung ibang kaklase ko eh. Halika, papakilala. Huwag mo akong hawakan. Ano? Bakit naman? Pwede bang magpanggap ka na lang na hindi mo ko nakita ngayon? O hindi mo ko kilala? Teka, nagugulan ako. Ano bang meron? Basta, huwag mo na lang akong pansinin. Kunwari hindi tayo magkakilala. Please. Sabihin mo muna kasi sa akin kung ano nangyayari. Babe, sorry, ngayon lang ako. Babe! Nandyan ka na pala. Medyo kanina pa ako nakarating. Nahirapan lang talaga ako i-park yung kotse. Okay lang. Si Jolo nga pala, office mate ko dati. Bakit parang ngayon ko lang siya nakilala? Ano kasi, parang... Nalipat kasi kagad ako ng ibang branch ng mall eh. Kaya siguro hindi mo ako nakikita kapag pumupunta ka sa office ni na Brenda para sunduin siya. Ganun ba? Oo, babe. Jolo, si Miguel nga pala, boyfriend ko. Nice meeting you, pare. Likewise. Brenda, pwede ba tayo mag-usap? Ano ba ginagawa mo dito sa labas ng CR? Alam mo naman kung bakit eh. Di ba ang sabi ko sa'yo, wag muna tayo magpansinan? Gusto lang kita makausap. Pero wag nga dito, wag ngayon. Bakit? Dahil kay Miguel? Dahil sa boyfriend mo? Oo! Dahil nandito at kasama kong boyfriend ko, okay na? Matatahimik ka na ba? Aalis ka na ba? Brenda, hindi ko maintindihan eh. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga nakita mo? Malinaw naman, di ba? May boyfriend ako, tapos. Pero paano tayo? Anong tayo? Walang tayo, Jolo. Kahit kailan, hindi naging tayo. Ano pa rin mga ginawa natin dati? Hindi pa rin ba talaga malinaw? Lahat yun wala lang sa akin, okay? Trip lang. At akala ko, ganun din yun sa'yo. Brenda, gusto kita. At nararamdaman ko na mahal kita eh. Pero may boyfriend na ako. 5 years na kami at nagpaplano na rin kami magpakasal. Bakit nagawa mo pang makipagkita sa akin? Ha? Paano mo nagawa makipag-sex sa ibang lalaki kung mahal mo naman pala yung boyfriend mo? Ha? Okay, fine. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Boring sa sex si Miguel. Kaya naghanap ako ng fun sa dating app. At ikaw yung nakilala ko. Sa iyo ko ginawa yung mga bagay na ayaw ni Miguel na gawin naming dalawa. Ako yung napagtripan mo ng paglaruan? Sa akin mo binunton yung mga hindi nyo nagagawa ng boyfriend mo? Hindi kita pinaglaruan, okay? Oo, ginawa ko sa'yo yung mga hindi ko magawa kay Miguel dahil ayaw niya. Pero hindi ibig sabihin na ginamit lang kita. Kasi ang akala ko pareho tayo ng trip sa dating app eh. Pero hindi nga, Brenda eh. Kasi minahal na kita. Kaya nga ayoko maramdaman mo na sa tuwing magkikita tayo, gusto kong may mangyari sa ating dalawa. Dahil seryoso ako sa'yo. Seryoso ako sa kung anong meron tayong dalawa. Walang tayo, Jolo. At kahit kailan hindi pwedeng magkaroon ng tayong dalawa. Dahil may boyfriend ka na. Eh kung mag-break kayo. Isa yun sa mga dahilan, pero hindi lang yun. I'm sorry, Jolo. Pero hindi kita mahal. Alam mo, tanga ko. Bakit ba naisip ko kasi na pwedeng maging tayo eh? Ha? Kaya pala minsan sa isang linggo ka lang kung makipagkita sa akin. Kaya ayaw mo nang pinupuntahan kita sa apartment o trabaho mo nang walang paalam. Alam mo, sana sinabi mo na lang sa akin nung una pa lang para hindi na ako umasa pa. Hindi ko naman kasi alam na seseryosohin mo ko. So kaya mga nangyayari sa ating dalawa. Ni minsan ba? Wala ka talagang naramdaman na kahit ano para sa akin? Ha? Hindi mo ako minahal? Kahit konti lang? Wala. Wala kahit konti. I'm sorry, Jolo.
Mahal ko si Miguel at ayoko ng gulo lalo na sa relasyon naming dalawa. Kung ano man yung iniisip at sinasabi mo na meron tayo, tapusin na nating lahat ngayon. Huwag mo na ako lalapitan o kakausapin kahit kailan. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na kami nagkita pang muli ni Brenda. Hindi na rin ako nakatanggap ng kahit na anong tawag o text mula sa kanya. Kahit gaano ko kagusto na muli siyang makita at makausap, pinigilan ko ang sarili ko dahil na rin sa pakiusap niya nung huling pagkikita naming dalawa. Isa pa, ayoko rin na makasira pa ako ng isang relasyon lalo na't alam ko na wala rin naman akong mapapala dahil sa kanya na mismo nang galing. Mahal niya ang boyfriend niya at ni Katiting ay wala siyang kahit anong nararamdaman sa akin. Ngayon ko lang na-realize na totoo nga na may mga babae sa dating app na pampalipas oras lang ang hanap at hindi pang seryosohang relasyon. Hindi ko naman nilalahat pero akala ko lang kasi kaming mga lalaki lang ang pwedeng ganon ang hanap sa mga babaeng nakikilala sa isang dating app. Yun pala, may babae rin na nag-e-exist na kahit nasa isang seryosong relasyon na, may chance pa rin na maghanap ng ibang lalaki para gawing pampalipas oras sa nakakainip na relasyon niya sa taong mahal niya. Dito ko na tinatapos ang sulat ko. Sana kahit paano ay nakapag-iwan ng aral ang kwento ko na ito. Na hindi lahat ng seryosong pagmamahal ay pwedeng masuklian ng tama. Pero syempre, huwag pa rin tayong mawala ng pag-asa na matagpuan ng taong magbibigay ng pagmamahal para sa atin. Lubos na gumagalang, John. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.